Isang mapagpalang araw po ulit sa atin lahat. Dini nga ho ay birthday ng aming anak, kaya ako'y namalingkin ng kaunti. Ari nga palang video na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ari kadugtong doon sa aking in-upload doon sa nagluto ako ng apritada dahil birthday nga ng aming anak. Hinati ko nga lang ho ang video gawa ng masyadong mahaba. At ngayon naman ho ang ibabahagi ko sa inyo ay aring pagluluto ko ng itik. Aring ang gagawin nating ari ikakalderetahin natin, kalderetang itik. Ang gagawin muna natin din bago lutuin ay di are, titimplahan muna natin. Ang tawag din sa amin ay aadubahan muna. Diyan nga ho ay naglagay na ako ng kaunting asin, naglagay na ako ng kaunting pampalasang bitchin at saka magic sarap. At naglagay na rin tayo diyan ng Eden cheese at pinasiritan na rin natin ng toyo, konti din laang. Tapos naglagay din tayo diyan ng 2 pack na UFC banana ketchup at 1 pack na maliit na tomato sauce at saka tomato paste. At saka are, lalagyan din natin 2 sachet na Mamasitas oyster sauce. At saka 2 balot na pickles, binili ko sa palengke, tig sa 10. At para lalo sumarap ang kaldereta, lalagyan natin ng garne, Lea Inference, Worcestershire sauce. At saka are, 1 lata na Del Monte pineapple juice. Yan ang ating gagawin pang paasim, hindi na tayo maglalagay diyan ng suka. Lalagyan na rin natin yan ng paminta, pamintang durog na durog. Ang paglalagay nga pala natin diyan ng mga ricado ay siyempre tig kakaunti lang at baka naman mapasobra sa lasa. Diyan nga pala maglalagay na rin tayo ng sibuyas at saka bawang na ginayat para lalong masarap, lalong bumango. Tapos hahalu-haluin lang natin ng ayos. At pagka yan inahalo natin, siyempre titikman natin at baka may kulang. At sa tikim ko nga ay kulang pa sa ketchup kaya naglagay pa tayo ng 1 pack na banana ketchup. At pagka yan nakumpleto na natin yung mga ricado na yan, nakumpleto na natin ang lasa, pwede na natin lutuin, pwede na tayong maggisa. Sa bandang iyan ay magigisa na tayo, magpapainit na tayo ng mantika. At pagka ganyan ang niluluto ko, ang aking ginagawa, nilalagyan ko lang ng mantika at lalagyan ko rin niyang star margarine. Pagka ayan naman ay natunaw na, ay pwede na nating ilagay yung bawang at saka sibuyas na ating ginayat. Hahalu-haluin lang ninyo iyan, gigisa-gisahin nyo ng ayos hanggang sa bumango. Hanggang sa lumabas na yung mga aroma niyang ating panggisang sibuyas at saka bawang. At pagka nagisa na ay siyempre ilalagay na natin aring ating lulutuin. Aring ating tinimplahang pangkalderetang itik. At sasangkusang-kutsahin lang natin yan ng ayos at ating tatakpan at iyan ay magtutubig. At pagka naman iyan sa tansya natin ay kumukulo na ay siyempre bubuksan natin, ating hahalu-haluin muna uli. Para mapantay yung ating niluluto at para mahalo din ng ayos. At ating tatakluban muna uli yan mga boss, ating pakukuluin ng ayos. At pagka naman iyon ay kumukulo na ng ayos ay ating titimusan kung ano ang kulang. At para nga mabalanse ang lasa ay maglalagay tayo diyan ng 2 kutsarang asukal na puti. Pero kung anong asukal lang nandiyan sa inyo ay pwede naman, mas maganda nga diyan ay asukal na was o asukal na pula. At makalipas nga ang nasa 15 to 20 minutes ay ating binuksan muna uli. At aray titikman muna uli natin kung ano ang lasa, baka may kulang pa. At sa timos ko ay ayos na ang lasa kaya ilalagay na natin aring siling maanghang. Ari ang isa talaga sa nagpapasarap sa kaldereta, yung medyo maanghang. Yung nangangagat sa labi ang hanghang, ang sarap, ang sarap. At ari na, medyo nga malambot na yung ating nilulutong kalderetang itik, kaya ay nilagay na natin aring carrots at saka patatas. Ari ay hihintay na lang nating maluto yung carrots at saka patatas. At pagka yan naluto na at lumambot na, ay siyempre ilalagay na rin natin yung ating ibang ricado. At sa parting iyan nga ay maglalagay na tayo ng reno. At ang ating ilalagay na reno diyan ay 2 latang maliit laang. Ari ay saktong-sakto laan din sa ating nilulutong ari. Hindi naman ari kadamihan. Siguro ari mga nasa humigit kumulang 5 kilo din. Ari mga boss, ihahalu-haluin lang natin ng kaunti para madurog yung ating renong inilagay. At ari nga mga boss, naglagay na rin tayo diyan ng red bell pepper. Para sama-sama ng maluluto ang mga iyan, hahalu-haluin lang natin ng kaunti at ating tatakluban. Ari ay hihintayin na lang natin kumulo para maluto yung ating mga huling inilagay. At makailang minuto nga ay binuksan ko uli iyan at tayo maglalagay ng pampalapot. Masarap sa kaldereta yung naglalapot-lapot at ari lang ang inilagay kong pampalapot, Skyflex na dinurog. Pagka kayo maglalagay ng pampalapot ay pwede ang ganito, Skyflex na dinurog na ganyan. Tapos hahalu-haluin lang natin ng ayos para ma-mix yung ating mga inilagay. Ay, kita nyo ang kulay ng ating kalderetang itik. Lalo na kung ari kalderetang kambing, anong pagkakasarap na rin. Tapos maanghang-anghang, Kayo ga mga boss nangangain ng garning kalderetang itik. Yung iba'y hindi nangangain pero pagka natikman nyo rin aking kalderetang itik, huwag nyo sabihin hindi kayo mangangain. Pagka yan inahalo natin ng gayaan, mix na natin ng ayos, ay ating tatakpan muna uli. At ating pakukuluin pa ng isa para siguradong lutong-luto yan. At sa parting iyan nga ay ating binuksan muna at ating hahalo-haloin, baka dumidikit na sa ilalim.
Ari mga boss, ihahalo-haluin lang natin ng kaunti at ari malapit-lapit ng maluto. At iyon, ayos na, luto na nga ang ating kalderetang itik. Ang gagawin naman natin din mga boss ay ating ililipat din sa isang kasirola. Ating sasalukin na rin plato ang ating gagamitin pansalok. Ay, kita nyo ang itsura ng ating kalderetang itik. Ay pagkakasarap na rin kahit sa bahaw. Lalo na pagka kinabukasan, paiinitin mo tapos may kaping mainit, ay talagang mapaparami ng kain. At aray mga boss, yung lagi kong sinasabi sa ating mga manonood, ito pong aking paglulutong ito ay ibinabahagi ko sa inyong lahat at baka sakali magugustuhan ninyo. Ari po ay walang secret recipe, ari po ipinapakita ko sa inyo simula pagtitimpla hanggang niluluto hanggang sa maluto. Pwede nyo po aring gayahin kung gugustuhin nyo. Basta sa pagtitimpla lang po ng gayaan ay siyempre tigkakaunti muna ang inyong pagtitimpla. Para pagka kinulang kayo ng timpla ay di pwede nyo dagdagan habang niluluto. At hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless po.